Ako si Myla De Leon, 19 years old at ako'y isang BPO worker. Ilarawan mo sa amin ang karaniwang araw sa trabaho mo. Stressful. Sobrang stressful kasi pag tumatawag yung mga customer, alam mo yun, galit sila. So, stress din sila. Well, syempre, kaya nga sila tumawag ng customer service kasi nga may problema. Pero at the same time, sobrang fulfilling kapag nare-resolve mo yung problema nila and alam mo sa sarili mo na nakakatulong ka to make their days happy. Ang pasok niya ay alas 9 ng gabi kaya't kailangan niyang umalis ng maaga para hindi abutan ng trapiko. Paano ka napasok sa linyang iyan? Iyan ba talaga ang pangarap mong trabaho noong nasa high school ka pa lang? Yung pagiging call center ko, hindi ko siya nakikita as a long-term job or profession ko. Pero masasabi ko na ginagamit ko siya as a stepping stone para maabot yung pangarap ko, which is pagiging lawyer. Ayon sa kanya, para sa kanya, ang BPO ay maaaring maging daan at ginagamit niyang daan upang mariting ang tunay na pangarap niya. Magbanggit ka ng 3 bagay na nagustuhan mo sa trabaho mo. I love the fact that my job is something na nakaupo ka lang. Yung, ako kasi ayoko ng labor work, yung katawan ko, like, gagana. Mas gusto ko na ginagamit ko yung isip. That's the first one. Secondly, I like also yung katotohanan na depende yung workloads namin sa dami ng call. So, there's a time na sobrang stressful kasi queuing. And then, meron ding time na masaya kasi sobrang avail, onti lang yung calls. Pero at the same time, nasasahudan pa rin kami dun sa napagkasundo ang amount. And third, I can say na I really love the environment in BPO industry. Siguro nagkataon na healthy yung environment ko, masaya ako dun sa mga kagrupo ko, sa mga kasama ko. Ayon pa kay Myla na maswerte siyang makapasok sa industriya at sa healthy environment, ika nito, dahil hindi lahat ng environment sa trabahong ito ay laging maayos. Magbanggit ka ng at least isang bagay na ayaw o gusto mong mabago sa trabaho mo. Ako, ayokong mabago yung pangangailangan ng trabaho namin sa human labor. Na tao yung need gumanap dun sa trabaho na yun. Isa sa malaking kinatatakot niya ay ang mabilis na pag-usad at paglago ng teknolohiya na nagtataas ng risk sa pagbawas sa pangangailangan ng human labor. Kung mabibigyan ka ng pagkakataong makausap si Pangulong Bongbong Marcos o PBBM at maibibigay mo sa kanya ang mungkahi mong tungkol sa trabaho mo, ano-ano ang hihilingin mo sa kanya at bakit? First is, please increase our salary. Kasi, to be honest, ang hirap cope up kapag you're mentally and emotionally drained. Kapag pagod ka physically, pwede ka na matulog at hindi ko ina-invalidate yun. Pero personal experience, ang hirap talaga. Like, kahit anong gastos mo, kahit anong tulog mo, kapag na-trauma ka, kapag pagod ka na, wala. Di mo alam kung paano ka babalik sa wisyo. Di mo alam kung paano ka babalik dun sa track na dapat lakaran mo at dapat gawin mo. Ika pa nito, hindi man ginagamitan ng masyadong pisikal na aktibidad ang kanyang trabaho, iba pa rin ang pagod na naidudulot nito. Sang-ayon ka ba na ibaba sa 55 years old ang optional retirement age sa Pilipinas? Bakit o bakit hindi? No, never. Kasi, first of all, marami pa sa atin, or kahit more than 60 years old pa nga na talagang may kakayanan pa para magtrabaho. Kung ibababa ng ganong age yung retirement,
ng mga Pilipino. First is that it may cause a lot of pagtaas ng unemployment here on the Philippines. Second, may hirapan silang mag-provide for their family. Especially at 55 years old, ang dami pang binubuhay niyan. Kahit nga mag-English ka pa teach. And sa status ng Pilipinas, I don't think that it would work. Ayon sa kanya, bagamat tumatanda, may individual na kailangan pa rin magtrabaho upang may pagkunan ng pang-araw-araw. Sa palagay mo, ano-ano ang mga posibleng benepisyo nito sa early retirees at sa bansa? Sa kabilang banda, ano-ano naman ang posibleng hindi magandang maidudulot nito? I will still stand on my own belief that this will cause nothing good. Pero syempre, when we're gonna look at the other side, makikita natin na magkakaroon sila ng pahinga. Because nga naman, retire na sila, they don't have a choice but to follow the rules or the law. And magkakaroon sila ng pahinga. Pero, on the other hand, after nun, kapag gipit na sila, wala na silang budget, nakita nila yung paghihirap o yung struggle ng family nila na umaasa sa kanila, syempre, magkakaroon ng stress. Magkakaroon ng pwedeng mag-cause yan ng pagkabaon-baon sa utang. And, syempre, to do illegal things para lang mabuhay. But I think that's the pros and cons of this law if it will be passed by the Senate and it will be implemented here on our country. Sa kasalukuyan, si Myla ay patuloy na nagtatrabaho bilang BPO worker habang nag-aaral. Ika pa nito, gagamitin at gagawin niyang daan ng pagiging BPO worker upang maabot ang pangarap niya.